Day 52 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Umaga pa lang, sobrang natuwa na kami ni wife dahil mahigit 50% ng joint income namin noong May ang nasave namin. Para sa amin, malaking milestone yon. Kung gusto nyo makita yung detailed budgeting at savings goal, shinare namin yon noong day 48. Dahil masaya kami sa naging resulta, sabi ko kay wife, tara, bihis na tayo ng maaga. Bago pumunta ng church, nag-breakfast muna kami. At hindi ito yung luxury na breakfast na iniisip nyo. Sa convenience store lang kami kumain. Alam namin na hindi ito yung pinakamatipid na option. Pero sa sitwasyon namin ngayon, ito ang pinaka-convenient. At since kasama ito sa budget, which is buffer namin, okay na okay talaga. At parang mini celebration na rin namin yon. Ang mas na-appreciate namin, hindi yung pagkain mismo, kundi yung simpleng pagkakataon na magkasama kami. Kahit simpleng breakfast lang, nagiging special pa rin sa amin to. Lalo na kung kasama mo yung taong mahal mo. Nakakatawa nga kasi napag-usapan namin dito yung kagabi. Pauwi kaming nagmomotor tapos medyo malakas yung ulan, sabay parang may nagpicture sa amin. Akala nga namin medyo nakikilala na kami. Pero yun pala, kidlat na pala yun. Higa mo yan? Hindi ko lang alam kung nakita. Pero kidding aside, salamat sa mga nagpa-follow, like, comment, and share sa videos namin. Kaya taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo. Pagkatapos ng church, nakipagkwentuhan lang kami sa relatives namin. At sa dulo ng araw, may lesson na naman kaming natutunan for today. Habang tumatanda kami, mas nare-realize namin na ang pinakamagandang alaala ay kadalasang hindi nabibili ng pera. Pero gayon pa man, mahalaga pa rin na nagtatrack tayo ng expense, savings o mapa-investments man yan. Kasi part pa rin to ng disiplina. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 52 pa lang, tuloy-tuloy na to.